Hindi mo makukuha ang mana mo kung ganyan kang mag-isip. Hindi ka makakatagal na walang babae sa buhay mo. Hindi habang buhay ay malakas kami, Loreto. Kaya kailangan mo nang makakasama sa buhay. Sa lakas ng boses ng kanyang ama, umalingaw-ngaw ito sa buong mansyon. Mariin siyang napapikit bago inisip ang isasagot. Dad, ba't ba pinipilit mo ang kasal? Hindi ako magpapakasal. Matatali lang ako't sakit lang yun sa ulo. Loreto, unawain mo sana ang dad mo. Sumabat na ang ina niyang kanina pa nakikinig sa pagtatalo nilang mag-ama. Pwes, wala kang makukuha ni isang sentimo. Ito ang madiing wika ng ama bago galit na umalis. Dad, wag mong gawin to. Habol niya ang amang napakatigas manindigan. Gagawin ko kung anong gusto ko. Go ahead, hindi na kita pipigilan pa sa kung anong gusto mo. Dad, what's going on? Takang-taka si Piolo. Ito ay ang kapatid niya. Sa'yo ang kumpanya't mga ari-arian kung hindi siya mag-aasawa. Bili ng ama nila sa kapatid niya na napakunot na lang ang noo. Doktor ako, Dad. May tungkulin na po ko. Kaya si Loreto na lang ang pagbilinan ninyo ng kumpanya at ng iba pa. I-donate ko sa iba. Wag lang sa kapatid mong matigas ang ulo. Napabuntong hininga si Loreto. Si Piolo naman, tinapik ang kanyang balikat. Sundin mo na lang kasi kung gusto mo talaga ng mana. Sige bro, tulog pa ako. Inabot ng umaga ang surgery. Tumango na lang siya. Mukhang wala namang ibang choice si Loreto kundi gumawa ng kahibangan para lang sa inaasam niyang mana. Ipinaalam niya sa sekretarya niya ang nais niyang paghahanap ng mga babaeng bibigyan niya ng kontrata para magpanggap na kanyang asawa. Wife for rent ang atake na para bang telenovela pero nangyayari sa totoong buhay. Wife for rent? Oo, sa tingin ko desperado yung amo kong maikasal. Hindi naman kasi siya bumabata. Lalagpas na sa kalendaryo kaya tama lang na humanap na siya. Bri, may naiisip ka no? Sabihin mo sa akin. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Yung lupa kasi ng magulang ko, baka makuha na dahil hindi pa namin natatapos bayaran ng utang. Yun kasi ang gusto ng nautangan namin eh. Pag hindi daw nabayaran sa loob ng 1 taon, lupa na raw ang kukunin nila. Ayoko namang mawala ang lupa na yun dahil ipinamana yun sa kanila ng lolo't lola ko. Alam mo na, Molly. Malungkot na napangiti si Bri. And? Sa tingin ko, pwede kong irekomenda ang sarili ko. Hindi na magtataka yung magulang niya kasi matagal na rin naman ako kay Sir Loreto. Halos kilala ko na sila, pati nga si Piolo na kapatid niya. Girl, seryoso? So ikaw mismo magpapakasal kay Loreto? Grabing sakripisyo naman yan, wala na bang ibang pagpipilian? Si Piolo, bakit hindi ka umutang sa kanya? Mayaman yun, di ba? Nagawa pang mag-joke ni Molly. Hindi naman ako mapanggamit na tao. Alam mo yan, Molly. Yes naman, kilala kita. Ngunit nakakabigla lang ang desisyon mo, no? What if malaman ng magulang mo? Magigilty sila. Bri, hindi biro ang pagpapakasal. Walang atrasan yun at matatali ka sa taong hindi mo naman mahal. Hindi na baling matali sa taong hindi mahal. Huwag lang mahirapan ang kanyang pamilya. Mauna na ako, Molly. Parating na si Sir Loreto sa opisina. Baka abutan akong wala pa. Nasa bahay pa kasi siya ni Molly nang tawagan siya ni Loreto. Hinatid naman siya nito palabas. Bus lang ang sinakyan niya patungo sa opisina. Halos kasunod lang niya si Loreto. Inayos ni Bri ang kanyang sarili bago pa dumating ang amo. Magandang umaga po, sir. Sir, wala pong meeting ngayon at maluwag rin po ang oras ninyo. Bungad niya dahil gusto ni Loreto lagi itong updated. Makakahanap ka ba? Wala sa trabaho ang isip ng lalaki. Yes, sir. May nahanap na po ako. Lakas loob niyang tugon. Mabilis ka. May bonus ka sa akin. So, sinong mga nakuha mo? Pwede ko na ba silang makausap today? Since wala naman akong gagawin. Sir, nandito na po sa harap mo. Nakakahiyaman po pero ako na lang po ang bilihin mo, Mr. Thomas. Imbis na iba. Hindi ka na po mahihirapan. Dahil alam ko na't kilala ko na po ang magulang mo. At higit sa lahat, kilala na po kita. Wala pong magiging problema kung magtanong man sila. Professional ang pagkakasabi ni Bri na animoy nag-a-apply lang ng trabaho. Weird man, pero trabaho rin naman ito kung iisipin. Babayaran siya nito para sa pagpapanggap niya bilang asawa nito. Makikinabang ito at makikinabang siya. Fair enough.
Malakas ang kumpiyansa niya na papayag ito. Hibang ka na ba? Bri, wala akong oras makipagbiruan. Sabihin mo kung hindi mo kaya maghanap. Pwede ako mag-utos sa iba. Hindi pala ito naniniwala. Mr. Thomas, totoo po ang sinasabi ko. Lubog po kami sa utang at kailangan ko rin ng pera. Nakakagulat po, alam ko. Pero pwede naman po ninyong pag-isipan. Bri, manang nakasalalay rito. Oras na pumalpak ang plano ko. Wala na akong pag-asa na makuha yun. Sa tingin mo ba magagampanan mo ng maayos? Opo. Hindi ko akalaing ikaw ang... Natigilan ito't napailing. Tama ka naman. Wala silang magiging tanong masyado kung ikaw ang babaeng ihaharap ko. Ngunit magagalit sa akin si Piolo kapag nalaman niyang ginamit lang kita. Napakunot ang noo ni Bri. Bakit naman po magagalit si Sir Piolo? Dahil kaibigan ka niya. Ililihim mo rin naman sa kanya, di ba? Dapat walang may alam para safe. Sige, payag ako. Bibilihin kita for 1 year. Payag ka ba? 1 taon? Matagal ito pero sige. Nakipagkamay siya kay Loreto. Bri, mahigpit ako sa ganitong kasunduan. Sa akin ka lang sa loob ng 1 taon at hindi ka maaaring makipagrelasyon hanggat hindi tapos ang kontrata. Willing ako, Mr. Thomas. At ang kalahati sana, i-transfer mo na sa akin. Ikaw ang gumawa ng kontrata. Isama mo sa rules mo ang no touching at ang sumira sa kontrata, magbabayad ng 100 milyon. Tumango siya bago nagsimulang gawin ang kontrata. Ang kontrata na magiging katibayan nila ay maghapong tinrabaho ni Bri. Sa huli na gawa niyang matapos at maipasa kay Mr. Thomas na walang errors. No touching. Wala akong obligasyon na ibigay ang pangangailangan mo bilang babae. Diretsahan itong wika na ikinainis ni Bri. Pero hinayaan na lang niya at sinagot na lang ng magalang. Mr. Thomas, hindi naman po ako mahilig. Wala po sa isip ko ang kalaswaan. And don't worry po, sa magiging asawa ko lang po ito ibibigay. Magiging asawa mo nga ako legally. Pinaningkita ni Bri si Mr. Thomas. Sa totoo pong asawa, hindi po sa peke. Nautal pa siya na ikinangisi nito. Sorry po, hindi ko po nalinaw. Bri, binibiro lang kita. Oo nga naman, ba't ba siya naging seryoso? Napabuntong hininga siya. Frustrated lang po, Mr. Thomas. Pasensya na po talaga. Tumango naman ito bago pumirma. Siya rin ay pumirma na bago ipinasok sa envelope ang kontrata. Itabi mo, baka kung saan ko pa mailagay. Utos nito na tinanggap naman niya. Bukas sa dinner, ipapakilala kita bilang nobya ko. Noted po, Mr. Thomas. Mr. Thomas, ganyan mo ba ako i-address bukas? Baka madulas ka, masira ang plano. Dapat yata'y mag-isip ka na ng magiging tawagan natin na couple. Sa dami ng pagpipilian, sir, pwede kong sabihin ng ilan na alam kong popular na tawagan. Tell me. Honey, baby, babe, babu, mahal, asawa ko, my wife, love, iniirog ko or irog ko. Iniirog? Is that a river? Hindi po, iniirog is minamahal. Bicolana po kasi ako, naisama ko lang po. Maganda lang din pong pakinggan. Pili ka na po, sir. My wife. Parang may kung anong kumiliti sa puso ni Bri. 'Cause you'll be my wife. Nasamid si Bri sa sarili niyang laway. Convincing ba? Tanong pa nito. Halos maluha sa samid si Bri. Napatango na lang siya. CR lang ako, may husband. Ito rin ay biglang naibuga ang iniinom na tubig. Napatakbo na si Bri palabas sa opisina. Parang hindi siya sanay pero kailangan niya itong gawin. Di naman ni Bri ang kumakabog niyang dibdib. Bahala na kung anong kalabasan, basta matubos niya ang kanilang lupa. Hindi na maghihirap ang kalooban ng ama't ina niya kapag nabawi niya na ito. Si Bri, yung sekretarya mo? Tumango si Loreto sa curious niyang kaibigan. Sa tingin mo may iba pa akong pagpipilian? Dahil tama naman si Bri. Mas kaya niyang panindigan dahil hindi na siya mangangapa kung may mga tanungan ng pamilya ko. Si Piolo lang ang inaalala ko eh. Bakit? Dahil alam mong gusto ni Piolo si Bri? Well, si Bri ba alam yun? Ayaw aminin ni Piolo. Pero alam ko dahil kapatid ko siya. But I don't care kung maging sila. Basta matapos ang kontrata. At kapag nakuha ko na ang mana ko, tsaka ako ipapaalam kay Piolo na hindi naman talaga kami nagmamahalan ni Bri. Paano kung may magbago? Nakakasigurado ka ba na walang magbabago? Na pure contract lang? Mahirap magsalita ng tapos. Maganda pa naman si Bri.
She's pretty and smart, but she's not my type. Wala akong balak magpatali. Sinasabi ko lang yan kasi walang pumapasok na pag-ibig sa puso mo. Oras na tamaan ka ni Cupido, baka umiyak ka pa. Danas ko kasi may asawa na ako. Grabe luha ko nung ikasal kami. And salamat sa Diyos dahil ang pag-ibig namin hindi nabawasan, mas nadagdagan pa. Mahinang nilalang ka kasi. Natatawang panunokso ni Loreto bago inubos na ang alak. Hindi na siya nagtagal pa. Dumiretso na siya sa kondo niya dahil kailangan niya mag-insayo para bukas. My wife? Natawa si Loreto. Corny. Wika niya na kinakausap ang sarili habang nakatingin sa salamin. Bakit ba kasi hindi na lang ibigay ang mana? Inis pa niyang tanong bago tumungo sa silid at pabagsak na nahiga sa kama. Habang si Bri naman, nakahinga na ng maluwag dahil nagawa niya ng maipadala ang pangbayad sa mismong pinag-uutangan nila. Hindi niya sinabi sa magulang niya kung saan niya nakuha ang malaking pera na ipinangbayad. Ngunit ang pagpapakasal, sinabi na niya upang hindi niya naalalahanin. Uuwi ka rito kasama siya? Sabi ng ama mo, dapat mo siyang ipakilala. Inalang niya ang kumakausap sa kanya. Nakapagtatampo daw na hindi mo man lang ipinaalam na may nobyo ka na. Sorry po, hindi ko po intensyon na magalit kayo sa akin. Biglaan lang po talaga. Don't worry po, ipapakilala ko po siya sa inyo pag may free po kaming araw. Binabana ni Bri ang tawag. Hindi naman kalayuan ng bahay ng magulang niya. Nasa 2 o 3 oras lang kung ibabiyahe. Ipapaalam na lamang muna niya kay Mr. Thomas kapag natapos na siyang maipakilala nito sa magulang nito. Maaga siya kinaumagahan. Ngayong gabi na rin ang nakatakdang pag-reveal ni Loreto. Lumipas naman ng mabilis na maghapon. Sabay na rin sila nito patungo sa bahay ng magulang. Walang kaba na naramdaman si Bri dahil para sa kanya, trabaho lang ito. Bri? Nakita agad siya ni Piolo. Napangiti siya pero bigla na lamang hinawakan ni Loreto ang kanyang kamay. Napataas ang kilay ni Piolo sa nasaksihan nito. Siya naman, umaktong normal lamang. Piolo, ikaw pala. Pasensya ka na. Hindi ako makasagot sa mga mensahe mo. Naging abala lang kasi ako. I see. Nakatingin ito sa kamay nilang magkahawak. Where's mom and dad? Nais kong ipakilala si Bri. Si Loreto ay sumabat na. Kilala na nila si Bri. Not as my secretary. You know what I mean, Piolo? Seryoso ang dalawa. Nahihiya si Bri kay Piolo. Tsak na ito ay nagulat. Naputol naman ang tinginan ng dalawa dahil sa pagsulpot ng ina ni Mr. Thomas. Mom, this is Bri, my girlfriend. Sa harap ng hapagkainan, walang imik si Bri, Loreto at Piolo. Nagpapakiramdaman silang dalawa ni Piolo. Tila napakabilis, Loreto. Tanong ng kanyang ama na bumasag sa katahimikan. Wala naman talaga akong balak i-reveal ang relasyon namin, pero pinilit niyo ako. Seryosong sagot niya sa ama. Bri and I are very private, lalo't ayokong pag-usapan siya. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Bri, is that true? Tumango si Bri. Pasensya na po kung nilihim namin dahil sa pakiusap ko. Nahihiya po kasi ako dahil alam kong sekretary niya lang po ako. Hindi naman sa estado kami tumitingin. Basta mahal ng anak namin ay mahal na rin namin. Masaya ako na may balak naman pala talagang magpakasal ang anak namin. Tumayo si Piolo. Wala akong gana. Tumalikod na ito pero may nakalimutan pa ito kaya nagsalita ulit. Pakakasalan mo ba si Bri dahil mahal mo siya o dahil sa mana? Bot. Tipid na sagot ni Loreto. Sa tinanong ni Piolo, para bang tinamaan si Loreto pero hindi naman iyon ang mahalaga. Wala naman sa usapan nila ni Bri na mamahalin nila ang isa't isa. Mana lang ang dahilan ng pagbili niya sa serbisyo ng dalaga. Peking nararamdaman, peking pagsasama. Bakit niya iisipin ang sinabi ni Piolo? Naihatid ni Loreto si Bri at pag-uwi sa kondo, dinatnan niya ang kapatid niya. Dumiretso siya sa fridge upang kunin ang tinabi niyang strawberry cake. Gusto mo? Alok niya na tinanggihan ito. Wala kang pasok? Napansin niya na may hawak pala itong beer. Binawasan mo pa ang beer ko. Ang tagal mong umuwi. Tanging sabi nito at hindi pinansin ang kanyang sinabi. Bakit si Bri pa? Ang daming iba na pwede mong gamitin. Bakit siya pa? Dahil si Bri ay nobya ko. Bakit? Anong gusto mong pakasalan ko? Ang hindi ko nobya? Loreto, kilala kita. Hindi ako naniniwala na may relasyon kayo. Ginagamit mo lang siya.
Ginipit mo ba siya? O pinagbantaan para pumayag sa kabaliwan mo? Hindi na maganda ang tabas ng dila ni Piolo, pero nagpasensya siya. Dahil bukod sa panganay, nakainom na rin ito. Nakita niya ang mga naubos nitong beer. Halatang tinamaan na ito. Doktor ka, hindi ka dapat naglalasing. Huwag mong ibahin ang usapan. Uunawain kita sa ngayon, Piolo, pero sa susunod hindi na. Why don't you ask her? Para naman malinawan ka. Malaman ko lang na sinaktan mo siya. Walang kapakapatid. Tila nagbabanta si Piolo. Willing ba si Piolo na sumalo kay Bri? Ganito ba talaga nito kagusto ang sekretarya niya? Bakit hindi nito inaamin? Hindi ka sana naging torpe kung gusto mo pala si Bri. Hinawakan siya nito sa kwelyo. Napakabait niya, kaya wag na wag mo siyang lolokohin. Napayuko ito habang hawak pa rin ang kanyang kwelyo. Matulog ka na, lasing ka lang. Inalalayan niya na ito patungo sa couch. Para kang baliw. Para lang sa isang babae ganyan ka. Ito ang hinding-hindi mangyayari kay Loreto. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi siya gagaya sa kapatid niyang si Piolo na nawawala sa sarili dahil lang sa isang babae. Friday, imbis na sa trabaho ang punta, bumiyahe sila ni Bri para ipakilala siya nito sa magulang. Legal dapat sila sa mga magulang nila para kapag sinabi na nilang nais nilang magpakasal ay wala silang magiging problema. Hawakan ko ang kamay mo. Wika niya nang makababa sila sa kotse. Para mas kapani-paniwala, kailangan niyang maging matibay. Sabay silang pumasok sa maliit na bahay. Siya na ba? Nakangiti ang ina ni Bri sa kanila. Ma, opo, si Loreto po pala. Nobyo ko po, si Papa po pala. Hinihintay talaga namin kayo. Nandito na sila. Wika nito sa ama ni Bri na prenting nakaupo. Magandang tanghali po. Bati nito bago nakipagkamay sa kanya. Maaari bang malaman ang iyong ngalan? Loreto Thomas po. Maupo ka. Iniwan na muna sila ni Bri. Hindi man totoo ang relasyon nila ni Bri, pero ang kabang nararamdaman niya, totoong totoo. Bri, napakapogi naman pala ng nobyo mo. Ma, hindi naman po sobrang gwapo. Bonus na lang po yun. Naiiling si Bri habang tumutulong sa ina niyang gumagawa ng merienda. Natitiyak kung kikilatisin ng papa mo yon. Alam mo naman ang papa mo, tampurorot. Pero nauunawaan naman niya at suportado ka naman niya. Napangiti si Bri. Mayaman ba siya? Oho, hindi naman kaya matapobre ang mga magulang. Ma, na-meet ko na po sila at kilala ko na po. Sekretarya po ko ni Loreto at masasabi ko pong mababait ang magulang niya. Hindi po sila gaya ng ibang mayayaman na matapobre. Naku, salamat naman kung ganun. Napakaswerte nga ng magiging asawa talaga ni Loreto kasi napakabait na mga magulang. Sana lang kung magmamahal ito, tamang babae na sanang ibigay sa boss niya. Hindi naman kasi masama ang ugali nito, sadyang hindi pa lang talaga siguro handa. Nakikipagkwentuhan pa siya sa ina nang may tumawag sa kanya. Si Piolo ang tumatawag, kaya naman sinagot niya ito. Napatawag ka? Busy ka ba? Bala ko sanang sunduin ka para mag-lunch. Umuwi ako sa bahay namin ngayon eh. Si Loreto kasama ko siya, pinakilala ko sa magulang ko. Bawi na lang ako pag hindi na abala. Paliwanag niya rito. Ayos lang. Ayaw sana niyang magsinungaling kay Piolo, pero kailangan dahil ito ay nasa kontrata. Bri, pwede bang magtanong? Oo naman. Mahal mo ba ang kapatid ko? Hindi ka ba napipilitan lang? Hindi ka ba niya ginagamit lang? Mariing napapikit si Bri. Hindi, maayos naman kami. Salamat sa pag-aalala mo ha. Pasensya ka na Bri, kung may problema ka, nandito lang ako. Salamat. Binabaan niya na ang tawag. Tinawagan ka pala niya. Napalingon siya sa likod niya nang marinig ang boses ni Loreto. Napatango siya bago sumagot. Si Piolo, nag-uusap naman talaga kami noon pa. Ngunit bilang magkaibigan lang naman, hindi mo kailangan mag-alala dahil hindi ko siya gusto. Wala naman akong sinabing gusto mo siya. Wala ding problema sa akin na nakakausap mo siya. Basta alam mo ang limitasyon mo. Hindi niya pwedeng malaman ang pag-uusap natin dahil nagiging problema lang siya. Bilin ni Loreto. Ayos na sa papa mo. Mabait siya at ibinigay niya ang basbas sa atin. Wala na palang problema. Tumango ito bago tumalikod. Hindi naman na sila nagtagal pa. Inihatid siya ni Loreto sa kanyang apartment. Ibinili nito na sa susunod na pagpunta nila sa magulang nito, sasabihin na nito ang plano nilang pagpapakasal.
Si Loreto'y nawala sa mood kanina nang marinig ang usapan ng dalawa. Nakaramdam lang siya ng inis sa hindi niya malamang dahilan. Siguro'y dahil ayaw lang niya na may umepal sa mga naiplano niya. Baka kasi ang pagiging malapit ng dalawang makasira. Sa dami ng pwedeng mamahalin ni Piolo, bakit ang sekretarya pa kasi niya? Ngunit hindi na mahalaga yun. Dahil lang mahalaga, ayos na ang lahat at pwede na silang maikasal. Ikinasal si Loreto at Bree. Simple lang ang pinili nilang venue at pili lang din ang mga bisita. Walang naging problema. Smooth ang mga naging ganap. Pagod ka na ba? Nasa venue pa sila. Abala ang mga magulang ni Bree at Loreto habang ang asawa niya nakikipagkwentuhan sa mga guest. Si Piolo ang lumapit sa kanya dahil napansin siya nitong pawisan. Napakainit kasi sa pakiramdam ng suot niyang gown. Hindi pa naman masyado. Carry pa. Nakangiting tugon niya bago inalok ng pagkain si Piolo. Napansin kong hindi ka man lang kumain. Ayaw mo ba sa mga handa? O baka dahil diet? Doktor kasi eh. Hindi naman. Busog pa ako kanina eh. Akala ko ayaw mo sa mga putahe. Si Loreto abala siya sa mga bisita. Hindi mo ba siya hinahanap? No. Sa'yo ko nakatingin kanina pa. Sabihin mo lang kung pagod ka na. Pwede ko siyang sabihan na magpaalam na para makapagpahinga ka na. Hindi na kailangan. Matitiis ko pa naman. Naiinitan lang talaga ako. Mabilis niyang tugon. Salamat. Nagulat siya ng bahagya sa pagtapat ni Piolo ng electric fan sa kanya. Basta kung may problema ka, nandito lang ako. Oo naman. Salamat dahil kahit sekretarya lang ako ng kapatid mo, hindi mo ko itinuring na mababa. Naputo lang pag-uusap nila nang sumulpot si Loreto. Nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Malamig nitong wika kay Piolo. Hinahanap ka ng mga pinsan natin. Pagod na yung asawa mo. Pwede naman na umuwi at ipagpaalam mo na lang. Si mami and daddy nang bahala sa mga bisita. Imbis na sumagot sa sinabi ni Loreto, ay iba ang sinabi ni Piolo. Pagod ka na pala. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hinawakan siya ni Loreto sa kamay niya. Let's go. Hinayaan lang nito na siya hilahin. Sumakay sila sa kotse. Pwede mo naman akong sabihan. Sa totoo lang pagod na din ako. Ikaw lang itong hinihintay kong magsabi. Bakit parang galit ka? Hindi naman. Nakakairita lang na simpleng bagay sa kanya mo pa sinasabi. Napabuntong hininga siya bago nagpaliwanag. Nilapitan lang niya ako kasi napansin niya ako. Sana wag mo namang isipan ng masama ang kapatid mo. Depensa ni Bree. Bakit anong tingin mo sa akin, mababaw? Hindi na siya kumibo pa. Nakarating sila sa bahay na pag-i-stayhan nila bilang mag-asawa. Binigyan din sila ng honeymoon vacation for 2 days. Sayang naman kaya sinabi niyang gamitin na nila kahit mag-relax lang sila. Hindi naman kasama sa usapan na mag-honeymoon sila eh. Bukas na ang biyahe nila patungo sa beach na parang ayaw pa nga ni Loreto dahil sagsag ito sa trabaho at walang ibang nais gawin kundi ang magtrabaho. Malamang sa isip-isip nila Piolo. Ginagawa nila ang honeymoon pero walang ideya ang mga ito na nakatitig lang sila sa kisame at walang imik. Matulog na. Maaga pang biyahe bukas. Utos nito bago tumagilid. Siya naman, ipinikit na rin ang kanyang mga mata. Ngunit paggising ni Bree ng umaga, wala si Loreto sa tabi niya. Wala din ito kahit saang parte ng bahay. Kaya naman naisip niyang baka hindi tuloy ang vacation at talagang nais na lang itong sayangin ni Loreto. Napairap siya bago inayos ang ekspresyon niya dahil kahit naman magalit o mainis, wala namang magbabago. Ganito pa rin ang setup nilang dalawa. Para lang silang remote at sa loob ng 1 taon, titiisin niya ito sa kagustuhan lang niya na hindi mamroblema ang kanyang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Bree, nakipagkita si Loreto kay Fanta. Si Fanta ay ang ex niya. Hindi naman sila nasira dahil third party, pero dahil masyado pa silang bata noon. Ngayon ay muli itong tumawag sa kanya at nagparamdam. How are you? Sumimsim muna siya ng kape. Masarap kape nila dito. Imbis na sumagot sa tanong nito, pinuri na lamang niya ang kape. I'm asking you, bakit hindi ba maayos? I'm sorry kung matagal akong hindi tumawag. Naisip ko lang na hanapin muna ang sarili ko. Paliwanag ni Fatima na ikinangisi ni Loreto. But why? Bata pa naman ang edad natin noon para magpaliwanag ka ng ganyan.
Nauunawaan ko na mahirap talagang isabay ang pag-aaral at pakikipagrelasyon. Well, my life was fine. Normal lang naman, hindi maayos minsan. Wala namang perpekto. Natawa si Fatima. Yeah, you're totally right. Well, mine was different. Pakiramdam ko kahit anong narating ko at kahit anong yaman ko, ikaw pa rin ang kailangan ko. Sasabihin ba niya na ikinasal na siya? May nobya ka na ba? Married. Pinakita niyang singsing. Bagong kasal lang at sayang wala ka. Biro niya bago natawa. Sinabi kong gusto pa rin kita tapos gusto mo nasa wedding mo ko. That's evil. Inirapan siya nito. I'm happy for you. Ako na lang pala itong hindi makausad. Hindi naman talaga niya gusto si Bri, pero hindi rin niya pwedeng sabihin kay Fanta. I need to go. May pupuntahan pa ako. Hindi pa siya nakakatayo nang dumukwang si Fanta upang halikan siya. Ayoko mag-goodbye. Wala akong balak sumuko. I know in my heart na pwede pa. Nakangiting kumindat ito sa kanya bago lumabas na. Napabuntong hininga na lamang si Loreto. Wala na siyang nararamdaman kay Fanta. Pero bilang lalaki, nakakaramdam siya ng pagnanasa, lalo't hindi naman siya nakatali sa pag-ibig. Ngunit kung hahayaan niyang magulo siya, mawawala ang pinaka-goal niya. Saan ka galing? Akala ko'y hindi na matutuloy. Nakipagkita ako kay Fanta. Ihanda ko ng mga gamit na kailangan natin. Nagulat siya sa reaksyon nito. Yan lang ang sasabihin mo? Hindi ka magtatanong kung sino si Fanta? Bakit naman? May dapat ba akong ikabahala kung ang kailangan ko lang gawin ay maging asawa mo? Paano kung pinutol siya nito? Pero kung susundin ang nasa kontrata, wala dapat maging ibang karelasyon sa loob ng pagsasama natin. 1 taon yun. Napangisi siya dahil matalino ito. Bakit nagsiselos ka kung lalabag ako? Pabirong tanong niya. Paano kung sabihin kong oo? May gagawin ka ba? Sinakyan ni Bri ang biro ni Loreto. Namula ito at napaiwas ng tingin. Biro lang din. Bawi niya bago sana papasok na sa kwarto. Nang hapitin ni Loreto ang bewang niya na talaga namang ikinagulat ni Bri. Pwede kong seryosohin pag nagbago na ang isip ko. Nakangisi si Loreto kay Bri. 100 milyon pala mapapa sa akin kapag nangyari yun. Itinawa na lang ni Bri ang kabang nararamdaman niya. Dahil sa'yo, mukhang magiging milyonarya ako, Loreto. Dagdag pa niya upang maitago ang kaba at panghihina. Matalinong tuso. Matching ka ba? Inirapan siya nito bago binitiwan. Mag-ayos ka na ng mga kailangan. 2 araw ang masasayang natin doon. Masasayang? Para sa akin hindi naman sayang yun. Paminsan-minsan, hindi masamang magpahinga, Loreto. Gusto mo bang si Piolo na lang ang isama ko doon? Para naman hindi ka na maabala. Nakakahiya naman sa'yo eh. Why him? Si Piolo pa talaga? Bakit? Gusto mo bang pikutin ng kapatid ko? Natawa ng malakas si Bri. Seryoso ka? Sayang naman kasi kung bored ka lang doon. Si Piolo na lang makakapagpahinga pa. Sa trabaho niya na laging puyat, hindi na masamang magpahinga. Kahit 2 araw lang. Para hindi ka na mapilitan, hindi naman kami mag-honeymoon doon. Bakit iniisip mong pinutol siya ni Loreto? Enough! Ako ang sasama sa'yo. Honeymoon natin yun na iniregalo, ibibigay mo sa kapatid ko. Inirapan siya nito na tila napasama niya ang loob. Dalian mo, maghihintay ako sa labas. Napailing muli si Bri sa paiba-ibang mood ni Loreto. Sa biyahe tahimik lang ito. Dahil sa nakakabinging katahimikan, nakiusap siya na magpatugtog naman. Till the end of time ang kanyang paborito. Gustong gusto lang niya kasi ang ganda ng boses ni Jonalyn Veray at ng boyband PH. Ang corny ng taste mo sa music. Napakomento pa si Loreto na hindi na lamang niya pinansin. Tumugtog ang chorus kaya naman napasabay siya. Hindi na siya boring hanggang sa makarating sila sa beach. Ang ganda dito. Manghang-mangha si Bri. Maliligo na ako. Wika pa niya bago sana huhubarin ang suot dahil nakabikini naman na siya nang pigilan siya ni Loreto. Madaming tao, Bri. And? Bakit? May problema ba sa kanila? Loreto, paalala ko lang na beach to. Hindi appropriate na sa mall ako magbikini kundi dito lang. Mamayang gabi na lang. Tinaasan niya ito ng kilay. Seryoso ba ito? Bakit kung umasta ito tila ba'y tatay niya? Masahol pa sa tatay niya eh. Magsuswimming ako sa ayaw mo man o gusto.
Hinubad ni Bri ang suot niya at itinira lamang ang bikini. Ngunit bago pa siya makarating sa tubig, para siyang papel na isinampay ni Loreto sa balikat nito. "Ibaba mo ko! Let me go, Loreto!" "Tigas ng ulo mong babae ka. Sabing mamayang gabi na eh. Hindi mo ba napapansin ang mga mata ng lalaki na yon? Para silang mga gutom na halimaw na ilang sandali na lang kakainin ka na." "And so, wala naman akong boyfriend." Mariing nakapikit si Loreto dahil sa inis na nararamdaman niya. Ibinaba niya si Bri nang makapasok na sila sa tinutuluyan nilang cottage. "Pwedeng wag matigas ang ulo mo. Naiinis na ako, Bri." "Mas naiinis ako sa'yo. Para kang tatay kung umasta ka." "Oo, tatay mo ko, may angal ka pa. Pinoprotektahan lang kita sa mga bastos na lalaki na yun. Grabe silang tumingin, nag-uusap-usap pa." "Paki mo ba? Paki ba nila? Beach to, Loreto. Natural, nakabikini ang mga babaeng nandito." "Pag may nangyari sa'yo, kargo kita. Pag nabastos ka, mapapaaway pa ako." Pero ang talagang dahilan niya ay ang magandang katawan ni Bri na hindi niya matignan. Para siyang nawawala sa sarili. Bigla siyang nagdamot kahit hindi naman talaga dapat. "Hindi naman kita nobyo eh." "Oo, hindi nga dahil asawa mo ko." Diniinan pa ni Loreto ang salita niya. Natigilan si Bri at napatalikod. Siya naman ay inis na lumabas upang makatakas sa kahihiyan na kanyang sinabi. Umasta siyang parang magkarelasyon sila. Lumakad-lakad si Loreto sa dalampasigan. Wala pa siyang balak na bumalik sa cottage dahil hindi niya pa alam kung paano makakalusot sa sinabi niyang kabaliwan. "Hi," napahinto siya nang makita si Fanta. "Fanta? Bakit? Paano mong—" Pinutol nito ang mga tanong niya nang bigla siya nitong hagkan. "I have my ways. Loreto, kapag gusto, napakaraming paraan, di ba? Pero sa mga pinsan mo nalaman ko, madali silang mauto. Well, dahil siguro alam nila na may pinagsamahan naman tayong dalawa." "Fanta, kasama ko ang asawa ko. Hindi pwede ang sinasabi mo. Babae ka pero ba't ginagawa mo to? Leave me alone. Tapos na ang ira nating dalawa. At ayokong bumalik sa nakaraan dahil napakarami kong plano sa ngayon. Wala akong balak na sirain yun para lang sa'yo." "Really? Sayang naman ang effort ko." Napatitig siya sa postura ng katawan nito. "Iwasan mo na lang ako." Pakiusap niya bago lumakad na, pero matigas ito. "Fanta, pag nakita ka ng asawa ko." Naputol siya nang ituro ni Fanta si Bri na nakatanaw pala sa kanila kanina pa. "Siya ba? Nanonood lang siya kahit hinalikan kita. Sa tingin ko, ayos lang sa kanya na makihati ako sa kanya." "Bakit wala man lang gawin si Bri?" Napabuntong hininga siya bago pumunta sa gawin nito. "Fanta, this is my wife, Bri." Pakilala niya sa dalawa upang siya nang gumawa ng hakbang na mapatigil si Fanta. "Hi, nakita mo, di ba? Thanks for letting me, sis." Mahinang siniko niya si Bri. Sa tingin niya, inuutusan niya itong magalit. "Sinong nagsabi nga hayaan lang kita?" Mataray na tanong ni Bri bago sinampal si Fanta. "Gusto ko sanang magtimpi kasi bawal manakit ng hayop. Aware naman ako nang lilingkis talaga ang ahas. Pero bawal pa rin kasi dapat kitang saktan. Pero hindi naman kita pwedeng hayaan." Inumpog pa ito ni Bri sa cottage kaya naman napaawat na si Loreto. Para bang kay Fanta nito binubuhos ang inis nito sa kanya. "Ikaw na babae ka. Bitiwan mo ko, Loreto. Ipakikilala ko lang kung sino ko." Galit na galit si Fanta pero hindi niya ito binibitiwan. "No need, sis. Nakilala na kita. Ahas ka na umaaligid sa asawa ko. Paalisin mo yan. Baka balatan ko ng buhay ang ahas na yan." Pumasok na si Bri sa cottage na parang walang nangyari. "Happy? Ha?" Inulit ni Bri. "Happy ka na? Ginawa ko ang gusto mo." "Dapat una pa lang ginawa mo agad. Di na kita kailangan pang senyasan." Tugon niya bago umupo. "Umamin ka nga. Sa kanya mo binuhos ang galit mo sa akin, hindi ba?" "Buti naman alam mo." "Halos ubusin mo yung buhok niya sa tindi ng kapit mo." "Bakit hindi mo i-comfort? Ikaw naman ang nagpapunta sa kanya dito, di ba?" "Hindi ako nagpapunta sa kanya dito." "Nakausap mo siya kanina bago tayo pumunta dito." "Oo, pero—" "Ayokong pag-usapan. Walang sense at kumain na lang tayo." Aya nito bago nagsandok ng kanin. "Look, I didn't tell her na nandito ang place at magbabakasyon. Pinag-usapan lang namin is kamustahan lang cause she's my ex. At wala naman akong pakailam. Pasensya na kung parang ang bastos ko ng kausap sa'yo kasi hindi na kita tinitignan as my boss."
Ganito na ako kakomportable at sasabihin ko kung anong saloobin ko. Since yun di naman ang ginagawa mo. Hindi naman ako nakikiisyoso sa problema mo about her or anything na hindi naman related sa akin. Malinaw sa akin na binili mo ko para sa mana mo, Mr. Thomas, at mananatiling iyon ang tingin ko. Parehas lang natin ginagamit ang isa't isa, so I don't cross the boundaries na sinetap natin. Si Fanta, nakikita kong gusto ka pa rin niya. At walang masama doon, pero deal is deal, diba? Ikaw mismong nag-set na sa loob ng 1 taon ng pagiging mag-asawa natin, walang makikisawsaw. Kahit na wala naman tayong obligasyon sa pangangailangan ng bawat isa sa panglaman. Ginawa ko naman ang inutos mo. Sobra nga lang ang nagawa ko dahil naiinis ako sa paghihigpit mo sa akin. Buong pusong sinabi ni Bri ang lahat sa kanya. Napabuntong hininga siya bago napatitig sa pagkain. Pwede bang kumain na lang ng matiwasay? Iwaksin na natin sa ating isipan ang nangyari kanina. Gusto ko kasing magpahinga bago kalimutang hindi na ako malaya. Tumango naman si Loreto. I understand. About Fanta, pasensya ka na din dahil nabigla kita. Ba't hindi ka pa rin magbibikini? Biro lang. Bawi ni Loreto bago kumain. Good, dahil kanina pa siya ligong-ligo. Straight to the point si Bri na gusto naman ni Loreto upang hindi siya manghuhula kung ano bang problema o dapat nilang iwasan. Balansi lang kumbaga, pero pinoproblema talaga niya si Fanta na mukhang desidido talagang balikan siya. Natigil sa pag-iisip si Loreto nang makita si Bri na muling nagbibikini. Hindi niya maalis ang malagkit na tingin niya. Para bang inaakit siya ng katawan nito't nahihibang. Napaiwas siya ng tingin, ngunit ilang sandali lang, babaling na naman kay Bri ang tingin niya. Buisit, dahil sa kanya sumasakit ang puson ko. Bulong niya bago humanap ng iba pang pwesto kung saan hindi niya makikita si Bri. Nahiga siya para magbilad, ngunit ilang sandali na naman ang lumipas, na curious na naman siya sa ginawa ni Bri, kaya naman pinuntahan niya na ito upang sabayang maligo. Hindi maalis sa isipan niyang maganda nitong katawan. Tila ba gusto niyang hawakan yun upang mawala ang uhaw niyang pakiramdam. Pag may pating dito, anong gagawin mo? Random na tanong niya upang mapansin siya nito. Magpapakain ako. Malamang aalis sa dagat kasi may pating. Langoy ng mabilis. Natutuwa akong komportable ka na talaga nakausap ako. Parang nitong kumakailan lang kinakabahan ka pa. Sa tingin ko kasi dapat na kitang kausapin ng normal lang. Dahil kung ganoon pa din ako, mabilis na mahahalata nila. Magaling ka pala. Sa pagpapanggap, skill ko na yan eh. Naduduga ako ang tao sa bawat ngiti o pagtawa ko kahit gusto ko nang umiyak. Sanayan lang, lalo't parang pasan mo ang mundo. Easy lang yun sa'yo kung pareho ang sitwasyon natin. Pero kasi hindi parehas eh. Ikaw mana ang problema mo at ako naman pera. Pangtubos lang ng lupa nila mama at papa. Napakasimple lang pero para sa akin malalim na yun. Hindi naman kasi ako lumaki sa marangyang pamilya. 1 buwan man akong kumayod, hindi ko kikitain ng ganoong kalaking pera. Para bang tinamaan si Loreto. Hindi niya magawang banggitin ang mga achievements niya dahil hindi naman talaga siya nahirapan para makuha ang mga yun. Habang ang sekretarya niyang si Bri, doble kahid ang ginagawa para lang sa mga bagay na nais. Umahon na rin naman sila dahil hapon na. Habang si Bri, hinahanda ang dinner. Siya naman ay tinawagan ng magulang niya dahil nag-iwan ng mensahe ang mga ito na tumawag silang mag-asawa. Maganda ang place na yan. Natutuwang wika ng ina niya bago hinanap si Bri. Niluluto lang po niya sa labas ang dinner namin. Cottage lang po kasi kinuha namin at mas presko. Hindi ba't ang kinuha ko ay yung... Pinutol na ng ama niya ang kanyang matanong na ina. Nagip naman ng mata niya si Piolo na kadarating lamang. Hindi siya nito pinansin. Hinayaan lang din naman niya ito dahil alam niyang masama pa rin ang loob nito. Binaba niya na ang tawag dahil matagal pa sila ni Bri. Ngunit nakita niya itong may kausap na nagtitinda ng mga souvenirs. Nakita niyang pumili ito ng bracelet. Nakita niya na naka-video call na pala ito kay Piolo at mukhang para kay Piolo ang bracelet. Oo, magkaibigan ng dalawa pero nakakaramdam talaga siya ng inis. Eto ba? Sure na? Paninigurado ni Bri kay Piolo. Tumawag kasi ito upang magpabili ng souvenir. Bracelet daw ang nais nito, kaya agad siyang namili kay Manong na naglalako. Ayos ka lang ba dyan? Oo naman, niluluto ko lang ang dinner namin. Tawag na lang ako later kung hindi busy. Sa pag-uwi mo, dadalawin kita.
Wika pa ni Piolo. Binaba na ni Bri ang tawag. Ilang sandali pa, naluto na ang ulam na kanyang iniihaw. Bangus at barbecue kasi ang kanilang dinner. Ngunit nakikita niya si Loreto na natutulog na pala. Samantalang kanina kausap lang ito ng kanyang magulang. Napatanong na lang sa sarili si Bri. Anong problema nito? Sa 2 araw na pamamalagi sa beach, wala siyang narinig mula kay Loreto. Tahimik lang ito hanggang sa makauwi na sila sa bahay nito na magiging tahanan na rin niya. Sa trabaho na ako mag-i-stay until tomorrow. Malamig nitong sabi bago lumabas na. Hinatid naman niya ito ng tingin habang pasakay ito sa kotse. Hindi na ba talaga siya pwedeng maging sekretarya kahit nagpapanggap siya bilang asawa nito? Napabuntong hininga siya bago bumalik na sa loob. Tinawagan niya si Piolo kung pwede na ba niyang iabot ang pinabili nito. Dahil balak rin niyang lumabas, imbis na maboard sa bahay. Ilang araw rin niyang hindi nakita si Molly, kaya balak niyang bisitahin ito since day off naman daw nito ngayon. Pasensya na, pinapunta pa kita dito. Nahihiya si Piolo nang makita siyang naghihintay sa doctor's room. Ayos lang, saglit na oras lang naman ang ginawa kong paghihintay. Inabot niya ang bracelet. Bagay sa'yo, sayang wala kang oras na magbakasyon. Piolo, kailangan mo din paminsan-minsang magpahinga. Mahirap maging doktor at bawal kang magkasakit. Ang sarap namang marinig ng sermon mo. Dalasan natin ang pagkikita. Natawa pa ito habang nakatitig sa kanya. Pupuntahan mo si Molly, di ba? Pasabi sa kanya na ginawan ko na ng appointment ng mama niya. Pwede niya nang dalhin dito anytime. Napakunot ang noo ni Bri. Bakit? Anong nangyari sa mama niya? Hindi ko man lang alam na may nangyayari na pala. Tila ba magtatampo na si Bri? Hindi niya sinabi kasi ayaw niyang mag-alala ka pa. Gusto niyang wag kang mag-isip ng kung ano. Well, ayon sa nasabi niya, may madalas daw nahihilo ang mama niya. Gusto lang niyang masiguro na hindi na ito dapat ikabahala. Sana sinabi pa rin niya para man lang nagawa ko siyang tawagan. Nagigilty si Bri dahil abala siya sa kasal at nakalimot kay Molly. Unawain mo na lang si Molly. Tara na muna mag-lunch. Wala akong kasabay eh. Gusto niyang tanggihan pero gutom na rin naman siya kaya pumayag na siya sa alok nito. Libre ko na lang. Wika pa nito bago ginulo ang buhok niya. Basta kumain ka lang ng marami. Wala kang dapat ibang alalahanin. Gusto ko sanang sumama kila Molly. Kaya lang hindi pa ako makakaalis sa duty. Sa Friday, day off ko, pwede ko. Sabihin mo sa kanya, treat ko ng dinner ninyo sa Friday. Piolo, sobrang galante mo naman. Hayaan mo naman kaming i-treat ka. Umiling ito sa kanya. Doc, busy ka? Bigla na lang sumulpot ang co-doctor ni Piolo. Balak ko sanang lumabas para mag-lunch. Why? Balak sana kitang ayain sa coffee shop na natikman ko. Masarap kasi ang kape nila. Not now. Pwede namang mamaya. Magalang nitong tanggi. Bakit naman tinanggihan mo? Tanong ni Bri habang naglalakad sila patungo sa restaurant na kanilang kakainan. Dahil magla-lunch tayo. Hindi ko naman pwedeng pagsabayin. She's pretty, bagay sa'yo. Bakit hindi mo ligawan? Sa isang tao lang ako interesado ngayon. Pero hindi na pwede. Gusto kong mag-heal kaya hindi na muna ako makikipag-date sa iba. Masaya naman ako para sa taong yun. Hangad kong gumaling ka sa sugat na tinamo mo. Yes, I will. Masakit ang ulo ni Loreto. Simula nang malaman niyang binili ni Bri ang bracelet para sa kapatid niyang si Piolo, hindi niya nakinibo si Bri. Mariing napapikit si Loreto habang iniisip kung ba't ba siya nagagalit kapag nakikita niya si Bri at si Piolo na malapit. Wala naman dapat siyang pakialam dun. Bakit ba ganito siya? Paano ba niya malalaman ang sagot? 7:00 na siyang nakauwi, ngunit wala si Bri sa bahay. Hinugot niya ang phone niya mula sa kanyang bulsa bago tinawagan si Bri. Ilang minuto itong nagre-ring lang at walang sumasagot. Hanggang sa sinagot ito ng lasing na si Bri. Bakit mo ko tinatawagan? Crush mo ba ako? Women, listen to me carefully. Saang lupalop ka nag-i-stay ngayon? 7:00 na wala ka pa sa bahay at lasing ka pa? Sinong lasing? Lelang mo lasing. Di ako lasing no. Walang lasing dito. Lasing siya. Uminom kami ng 5 gin. Pati boses ng kaibigan nitong si Molly ay lasing. Ngayon alam niya na kung saan ito pupuntahan. Ibinaba niya ang tawag at agad na lumabas. Nakilala niya si Molly sa mismong araw ng kasal nila. Ipinakilala ito ni Bri sa kanya. Binaybay ni Loreto ang daan patungo sa apartment ni Molly.
Inabutan niyang nagsasayaw na si Bree at ang plakda ng si Molly. What is wrong with you, woman? Ikaw pala. Nakangiting lumapit ito sa kanya. Bakit mo ko pinuntahan? Uuwi din naman ako eh. Sinunok ito at namula sa kalasingan. Molly, my husband is here. Bye. Lasing na tugon naman ni Molly. Bakit lasing kayong dalawa? Dinamayan ko lang si Molly. Natatakot siya sa resulta ng laboratory ni tita. At natatakot din ako. Ang mga batang to talaga. Lumabas mula sa kusina ang ina ni Molly. Pasensya ka na, nalasing na pati si Bree. Pinigilan ko pero sabi nila ngayon lang daw ulit sila nagkita. Kaya hinayaan ko na lang. Uuwi na po kami. Paalam niya sa ginang. Dahil hindi na kayang lumakad ni Bree, kinarga niya na ito. Lumuluha pa rin ito. Wala pang resulta. Nangunguna na kayong dalawa. Sambit niya habang nakafocus lang sa daan ng kanyang mata. Mahina ka sa inom. Dapat hindi ka nakipagsabayan. Nasusuka ako. Don't you dare, Bree. Malinis at mabango ang kotse ko. Pero kapag kinis mo ko, hindi na ako magsusuka. Muntik nang matapakan ni Loreto ang preno. Hibang ka na. Pero bakit hindi mo ko kinakausap at parang galit ka? Dapat ba palagi kitang kausapin? Galit ka at ramdam ko yun. Yung bracelet, naibigay mo na ba kay Piolo? Tanong niya imbis na sumagot kay Bree. Yung pinabili niya? Oo, kanina pa. Pinabili? Hindi ba si Bree mismong namili para kay Piolo? Pinabili niya kasi gusto niya daw yun. Akala ko niregalo mo sa kanya. Ha? Birthday ba niya? Natawa din si Loreto at nawala ang inis niya. Madahang inihiga ni Loreto si Bree sa kanilang kama. Mahigpit ang hawak nito sa braso niya. Tanggalin ko lang ang sandals mo. Tatabi na rin ako sa'yo. Bulong niya kaya naman bumitaw na ito sa pagkakahawak sa kanya. Pasaway. Naiiling pa niyang sambit. Paniguradong hindi ito makakaharap sa kanya kapag naalala nito ang mga inasal nito habang nasa impluensya ng alak. Si Fanta. Ayoko sa kanya. Nakakainis siya. Napasilip siya kay Bree na nagsasalita kahit nakapikit na. Mukha siyang manluloko. Don't worry, I don't like her. Tugon niya kaya bigla itong nagmulat at napaupo pa. So sinong gusto mo? Namumula ang pisngi nito dahil sa kalasingan. Hindi naman pwedeng ako. Bawal. Wala akong 100,000,000 pambayad sa kontrata. Natawa si Loreto. Tinabihan niya ito't naupo din sa kama. Pahinga ka na para may lakas ka na naman magmaldita bukas. Simula nang ikasal ka sa akin, naging maldita ka na. Samantalang noon, halos manginig ang buong katawan mo pagkausap mo ko. Ngunit masaya ako sa kung anong pinapakita mo sa akin ngayon. Hinawi niyang buhok nitong buhaghag. Napatitig ito sa kanya. Malambot siguro yung labi mo, no? Panaginip lang to pero parang totoo. Sinundot pa nito ang pisngi niya. Halikan ko kaya para malaman ko kung malambot. Hibang na ako. Bakit naman kita halikan? Nakatitig lang siya kay Bree habang salita ito ng salita. Pero kasi panaginip lang naman eh. Nanlaki ang mata niya nang bigla siya nitong halikan, ngunit hindi niya ito pinigilan. Lumalim ang halik dahil sa pagtugon niya. Hinapit niya ang bewang ni Bree at walang planong tumigil. Gustong gusto ni Loreto ang pakiramdam na to. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito, na tila ba may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Habang gumagalaw at wala pang naaalis na saplot ni Bree, ay ilang beses niyang pinag-isipan ng magiging hakbang. Ngunit ang pasya ng kanyang puso't isipan ay iisa lamang. Napamulat si Bree. Lunod na lunod pa rin siya sa panaginip. Tila ayaw niyang huminto at nais na lang niyang magpatuloy yun. Ngunit ang panaginip na inaakala niya ay totoo pala. Dahil nang suriin niya ang kanyang sarili, napagtanto niyang wala siyang saplot. Bakas din ang kainosentihan niya sa kobre kama. Habang ang kanyang katawan at ang pinakamaselang parte ay talaga namang nangingirot. Para siyang hindi makalakad dahil paggalaw pa lang ng hita niya, dama niya na ang sakit. Wala si Loreto sa tabi niya upang magpaliwanag. Ngunit may bumabalik sa memorya niya paunti-unti. Para siyang masisiraan habang inaalala ang mga naging asal niya at kung kanino nagsimula ang motibo na dahilan ng pagsira nila sa deal
na pinagkasunduan nila. Ngunit may isang punto lang siya na pwedeng ipangdepensa kung magsisimula siya ng argumento. Si Loreto ang hindi nakainom habang siya'y nasa impluwensya ng alak. Ngunit nasaan si Loreto? Wala na ito't mukhang maagang pumasok. Napabuntong hininga si Bri bago inayos ang sarili. Nakita niyang nagkalat ng mga saplot nila sa sahig. Pinilit niyang umalis sa kama kahit na masakit talaga ang kanyang pechay dahil bagong dilig lang. OMG! Pwedeng wag mo kong sermonan. Pakiusap niya sa kaibigang si Molly. Lukarit ka kasi, gaga. Bakit naman kasi naisipan pa nating mag-inom? Ngayon paano na? So ano, may 100 milyon ka na ba dyan? Grabe, instant yaman ka, ganern. Nasa pirmahan yun, di ba? If ever hindi niya ibigay, pwede mo siyang idemanda. Napabuntong hininga si Bri. Sa phone lang niya kausap ang kaibigan, pero sa lakas ng boses nito, para lang silang magkatabi. Yun ba yung uunahin kong isipin? Molly, iniisip ko kung gusto niya ako. Sa tingin mo, nahulog na ba siya sa akin? Wala akong nararamdamang pagsisisi sa nangyari sa amin. Bakit ganito, Molly? Buwisit, in love ka na. Paano na, Molly? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko nga siya kayang harapin eh. Nakakainis naman eh. Paano na ako? Gustong maiyak ni Bri. Paano ang puso ko? Makakaahon pa ba ako? Piolo? Ha? Napakunot ang noon ni Bri. Nandito si Piolo. Hindi ko nabanggit na nasa hospital kami ngayon. Mamaya tawag ako pag natapos na itong mga kailangan ni Mama. Pasensya na, babawi ako mamaya. Naunawaan naman niya kaya ibinaba niya na ang tawag. Samantalang si Loreto naman, abot langit ang ngiti. Maaga siyang umalis dahil ayaw niyang maging awkward at ayaw niyang makita ang reaksyon ni Bri. Ngunit ang totoo, napakaluwag ng kanyang pakiramdam. Nasagot na kasi ang mga tanong niya nitong nakaraan pa. Ngayon, alam niya nang gusto niya si Bri. Wala siyang paki kung magbayad siya ng 100 milyon, basta hindi mawala si Bri sa kanya. Gusto na niyang pangalanan kung ano man ang meron sila ngayon. Bakit abot langit ang ngiti mo? Inasahan niyang pagpunta ni Grigor. Pinsan niya ito na tinawagan talaga niya para may mapagsabihan ng nararamdaman niya. Mahal ko na ang asawa ko. Lasing ka ba? Malamang asawa mo yun eh. Hindi mo yun pakakasalan kung hindi mo siya. Naputol si Greg nang biglang may sumipa sa pinto ng kanyang opisina. Galit na nasaksihan nila ang reaksyon ni Piolo. Siya agad ang nilapitan. Sabi na nga ba't gago ka talaga eh. Idinamay mo pa pati si Bri. You're an idiot. Maging lalaki ka naman, Loreto. Dahil lang sama na gagawin mong lahat kahit pa manggamit ka ng iba. Inambahan siya nito ng suntok. Isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang nagsabi kay Piolo? Pinsan Piolo, wag naman. Ikalma niyo nga ang mga sarili ninyo. Inawat ito ni Grigor. Pinagsasasabi mo? Tanong pa nito kay Piolo. Sinong ginagamit? Sinong... Pinutol ito ni Piolo. Tong gago na to. Ginamit lang si Bri para makuha ang mana na pinangako ni Dad. Dinuro pa siya nito. Pakawalan mo siya. Akong sasalo sa kanya. Mahiya ka't aminin mo sa magulang natin ang ginawa mo. Binabalaan kita, Loreto. Ibabalik ko ang perang ibinayad mo. Nagulat si Bri sa biglang pagpunta ni Piolo. Sa pagkakaalam niya naka-duty ito dahil nandoon nga si Molly. Ngunit nang makita niya ang aura ni Piolo, naging kabado siya. Bri, mag-impake ka na. Seryosong seryoso ito. Ngunit pinanatili ni Bri ang pagiging kalmado. May problema ba? Maupo ka na muna, Piolo, ipagtitimpla kita ng kape. Hindi niya ipinahalatang nahihirapan siyang maglakad. No, gusto ko mag-impake ka na ngayon din. Bri, alam ko na ang sitwasyon ninyo ni Loreto. Nalaman kong ginagamit ka lang niya para sa mana. Mariing napapikit si Bri. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Huminahon ka, Piolo. Ginamit ko din naman siya. Kailangan kong gawin yon dahil mawawala sa amin ang lupa na pinaghirapan ng magulang ko. Mabigat na desisyon pero ginusto ko yon. Ginusto kong bilhin niya ako. Paliwanag ni Bri upang hindi masisi si Loreto. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin, Bri? Sa tingin mo ba hindi kita matutulungan? Bri, nandito lang ako para sa'yo. Napaawang ang labi ni Bri. Bakit ganito manalita si Piolo? Palagi ako nakaabang nakamasid. Palagi kong hinihintay na sana mapansin mo rin ako, Bri. Hindi ako makapaniwala na nailagay ka ni Loreto sa sitwasyong to. Bri, kasi ako hindi kita gagamitin. Piolo, kaibigan mo ko. At mahal din kita. Hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo, Bri. Ngunit bilang kaibigan mo,
Aalis ka sa pesting pudar ni Loreto. Nakausap ko na siya. Wala man lang siyang sinabi. Bisto na siya kaya yun marahil ang iniisip niya. Hindi mo kilala ang kapatid ko sa mga bagay na gusto niya. Gagawin niya lahat makuha lang yun. Basura ka lang sa kanya, Bri. Gusto mo bang makulong sa ganitong buhay? Bri, mag-impake ka na. Aalis ka na dito. Ngunit may kung anong damdamin ang pumipigil kay Bri na umalis. What if totoong gusto ko na siya? Pipilitin mo pa rin ba akong umalis? Ang tanong na ito ang nagpatigil kay Piolo. Sige, kung gusto mo na siya. Sa tingin mo ba, siya gusto ka niya? Tandaan mong ginagamit ka lang niya. Handa akong sumalo kung hulog na hulog ka na, Bri. Hindi kita kayang pabayaan. Hindi ako ang dapat mong mahalin, Piolo. Desisyon kong gawin to kaya sana wag ka nang makialam. Salamat dahil inaalala mo ko. Pero hindi ko kayang higitan ng pagmamahal na binibigay mo sa akin. Hanggang kaibigan lang ang kaya ko, Piolo. Pasensya na pero hindi ako aalis. Dapat naming pag-usapan to ng maayos. Sasabihin ko sa kanyang nararamdaman ko. At kung hindi maging maganda ang resulta ay aalis ako. Hindi ko ipipilit ang sarili ko dahil aware akong kasunduan lang to. Piolo, umalis ka na. Pabayaan mo na akong harapin to. Pakiusap niya habang nanggigilid ang luha. Basta kung nahihirapan ka na tawagan mo lang ako. Bilang kaibigan mo'y darating ako. Lumabas na si Piolo. Hindi niya na ito tinignan kung nakaalis na ba ito. Pinigilan ni Bri ang mga luhang nais kumawala sa kanya. Nakita niya na tumatawag si Molly kaya sinagot niya ito. Bri, sorry. Hindi ko alam na narinig pala niya ang usapan natin. Pinaamin niya ako kasi bisto na kaya nasabi ko na sa kanya. I'm sorry talaga. Molly, mag-focus ka na lang sa pagpapahospital ni tita. Wala kang dapat alalahanin. Hindi mo yun kasalanan. Wala naman talagang sekreto ang hindi nabubunyag. Sige na, ingat kayo ni tita. Matamlay ang boses ni Bri. Ginawa pa rin niyang dinner kahit hindi niya alam kung uuwi ba si Loreto. Ngunit sana umuwi ito. 9:00 nang marinig niya ang kotse ni Loreto na pumarada. Dali-dali niyang inayos ang sarili upang sumalubong. Ngunit pagpasok pa lang nito, amoy na amoy niya na ang alak. Nagulat pa nga ito nang makita siya pero hindi ito nagsalita. Hinihintay kita para sa dinner. Let's eat. Initin ko lang ang ulam kasi lumamig na. Wika niya bago nag-asikaso. Pero ang salita ni Loreto ang nakapagpatigil sa kanya. Bakit nandito ka pa? Ano ba dapat gawin ko? Dapat ba umalis ako, Loreto? Oo. Malamig ang tugon nito at tipid. Hindi ko ginawa, ayokong gawin. Pinuputol ko na ang kasunduan. Sinira ko na rin naman yun eh. Itatransfer ko sa bank mo ang 100 milyon. Bakit? Dahil nagamit mo na ako kaya pinuputol mo na? Ang mga luhang pinipigilan niya, isa-isang umagos hanggang sa nagsunod-sunod. Natatandaan ko ang nangyari sa atin at babayaran ko din ba yun? Sige. Sinampal niya si Loreto. Napakawalang kwenta mong tao. Bakit ka mananatili sa taong gumamit lang naman sa'yo? Umalis ka na. Hindi magawang tignan ni Loreto si Bri habang humahagulgol itong nag-iimpake. Sobrang sakit na ganito ang kinahinatnan. Hindi dapat manatili si Bri sa kanya dahil isa siyang gago. Makasarili siya at tama si Piolo. Tumulo ang luha ni Loreto pero agad niya itong tinuyo. Sorry, patawarin mo sana ako, Bri. Bumalik si Loreto sa sala at naupo lang sa couch. Dumating si Molly at Piolo. Balak sana siyang suntukin ni Piolo nang pigilan ito ni Molly. Piolo, wag. Hindi naman makakatulong kung mag-aaway pa kayo eh. Mas lalo lang nahihirapan ng kaibigan ko. Galit na saway sa kanila ni Molly. Sinaktan mo lang siya. Pinili ka niya, Loreto. Sana naman nagpakalalaki ka. Gusto mo siya noon pa, di ba? Pero hindi niya ako gusto. Pakiusap, huwag mong pabayaan ang asawa ko. Napayuko si Loreto at sunod-sunod na umagos ang kanyang luha. Mahal ko siya pero hindi ko alam kung paano ko pa maaalis sa isipan niya na ginamit ko lang siya. Ayokong manatili siya sa bangungot na yun. Napakagago mo kasi. Napaupo si Piolo sa tabi niya at tinapik ang kanyang balikat. Sana inayos mo imbis na tinapos. Payo pa nito habang napapailing na lang. Akala ko pag uwi ko wala na siya. Ngunit mas lalo akong nanlumo nang ipagluto pa niya ako ng dinner. How can I move on from that? Mahal ko na eh. Mahal ko na. Hahayaan kita kung maayos mo to. Pero kung hindi, hindi ko rin siya hayaang makasama mo. Sa dami mong dapat ayusin, kumilos ka na't imbis na magmukmok. Umalis na nga ang mga ito.
na hindi makatingin si Bri sa kanya at alam niyang iyak lang ito ng iyak. Sa pag-alis ni Bri, parang gumuho ang mundo ni Loreto. Nawala ng saysay ang lahat ng mga nakuha niya. Sa isang oras na pagiging tulala, nagdesisyon siyang puntahan ng kanyang magulang. Hindi siya makakapayag na hindi niya na makita si Bri. Galit na galit ang ama mo. Sana pinalipas mo na lang muna ang pagpunta. Natatakot na salubong ng kanyang ina. Galit din ako sa'yo, pero hindi kita matiis. Sana inayos mo to, anak. Bakit mo naman sinaktan si Bri? Bakit naman ganito ang ginawa ninyo? Ma'am, pagkatiwalaan mo lang ulit ako, please. Handa akong gawin ang lahat para ito ay maayos. Pero si Bri, umuwi na siya sa probinsya nila at alam na ng magulang niyang nangyari. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Sana talaga maging maayos pa rin. Ayoko mawalang saysay ang marriage ninyo. Maikli man yun. Mahal mo naman siya, hindi ba? Paano niyo ho nalaman? Si Piolo, sinabi niya sa akin. Natigil ang pag-uusap nila nang makita siya ng kanyang ama. Inambahan agad siya nito ng suntok pero hindi siya umiwas. Handa siyang tanggapin ng suntok na matatamo. May kapal ka pa ng mukha na humarap at magpakita sa amin ng ina mo. Dinuro siya nito. Dahil lang sama na nagawa mo kaming lukuhin, dinamay mo pa yung gipit na tao. Itatransfer ko na lahat sa'yo ng mga mana na binigay mo, Dad. Abogado ko nang mag-aasikaso dahil may kailangan pa ako mga gawin. Ayoko mawala ang asawa ko kaya pupuntahan ko siya. Paano mo pa gagawin yon? Galit na sa'yo ang pamilya niya. Hindi ka nila tatanggapin. Sana una pa lang inayos mo na para hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Itong mga anak mo'y ang papride. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Hindi naman ako ganyan nung mahalin kita. Diretso ko magdesisyon. Sinasabi ko kaagad. Wika pa nito sa ina niya na napailing na lamang sa reklamo ng ama. Hindi kita mapapatawad kapag hindi mo nauwi ang asawa mo. Ganyan dapat, may tapang. May bayag, hindi ma-pride. Lumuhod ka kung kinakailangan para mapauwi mo siya. Dahil oras na hindi mo maiuwi si Bri, hindi na kita kakausapin kahit magpantayang pa ako. Sobra ka naman sa anak mo. Buo ang loob ko't hindi ako mapagbiro. Mali ang anak mo. Maling-mali. Siya lang ang makakaayos nito kaya tatagan niya. Iniwan na sila nito at dumiretso na sa hagdan paakyat sa silid. Siya naman, nagpaalam na sa kanyang ina. Bukas ay biyahe niya pauwi sa probinsya. Hindi naman ito kalayuan, pero kailangan niyang magpahinga muna ngayon para bukas may lakas siya para sa pagbawi sa asawa. Habang si Bri naman, sinalubong ng yakap imbis ng sermon. Iyak ng iyak ang kanyang ama at sobrang nasasaktan siya na makita itong ganito. Magana rin ang mata ng kanyang ina habang ang tatlo niyang kapatid ay napauwi dahil sa nalaman. Hindi rin napigilan ng mga ito ang lumuha. Hindi mo dapat ginawa yon. Wala akong pakailam sa lupa na yon. Hinding-hindi ko na naisin na masira ang buhay mo. Wika ng ama niya habang siya yakap-yakap. Sinamantala naman ng lalaki na yon. Pa, desisyon ko naman po yun. Inalok ko po mismo ang sarili ko sa kanya. Sorry po talaga. Hindi naman po niya ako binabastos o ano paman. Nasa kasunduan po namin yun, Papa. Hindi sinabi ni Bri na nasira nila ang kasunduang yun at ang no touching, hindi nila iyon nasunod. Pero kahit pa, hindi ko pa rin siya pwedeng palampasin. Piolo, pasensya ka na. Pero kahit kapatid mo si Loreto ay hindi ko mapigilang magalit. Nauunawaan ko ho yun. Mahal ko na po siya, Papa. Ngunit pananagutan ba ang pagmamahal mo? Hindi naman, di ba? Nasaan ba siya? Pinigilan ka ba niya? Tandaan mo na hindi porkit nahulog ang isa, mahuhulog na rin ang isa pa. Sa teleserye lang nangyayari yon. Sana ipinaglaban ka niya, anak. Disappointed ang kanyang ama. Umaasa pala ito na ipaglalaban siya ni Loreto. Napabuntong hininga si Bri bago kumawala sa yakap. Gusto ko na po munang magpahinga. Iyahatid na kita. Si Molly ang nagpresinta na samahan siya sa silid niya. Muli siyang lumuha ng nasa silid na. Hindi niya ako ipinaglaban, Molly. Umaasa pa naman siya na pipigilan siya nito. Baka naman ipinaglalaban ka rin. Sa tingin ko naman kasi mahal ka din niya. Mahal? Pero bakit hinayaan niya akong umalis? Bakit niya ako itinataboy kung siya naman ang pinili ko? Niyakap siya ni Molly. Naniniwala ko na mahal ka niya. Ipinikit na lamang ni Bri ang mata niya. Si Molly at Piolo nagpaalam na sa kanyang magulang. Anak, almusal na. Wala po kong gana. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama. Nais nito na salo-salo silang kumain.
Upang hindi na mahirapan ng magulang niya, pinilit na lang niya ang kanyang sarili. Ngunit natigilan siya nang marinig ang kotse ni Loreto. Sigurado siya na kotse ito ni Loreto. Dali-dali siyang lumabas, ngunit hindi siya pinayagan ng ama niya na lumapit sa kanyang asawa. Seryoso itong nagbanta. Hindi mo makukuha pa ang anak ko. Patunayan mo muna sa akin na dapat ulit kitang pagkatiwalaan. Lumuhod si Loreto. Nais niya itong alalayan para itayo, pero pigil-pigil siya ng kanyang ama. Hindi ka dapat maging malambot. Pumasok ka sa loob at hindi lalabas kung hindi ko sinasabi. Walang nagawa si Bri. Mula sa bintana ng silid, sinilip niya si Loreto. Mariin siyang napapikit, pero ang puso niya'y biglang sumaya nang malamang ipinaglalaban siya nito at nais muling makasama. Pa, hindi ba sobra naman po kung magdamag siya sa labas na nakaluhod? Malungkot na tanong ni Bri. Mas sobrang ginawa niya sa'yo. Papa, wag mo akong iyakan, Bri. Hindi pa siya nag-iisang oras ganyan ka na. Bakit, nakakamatay ba yun? Pag ganyan na konting hirap pa lang, suko na siya. Paano pa ninyo haharapin ang buhay kapag may problemang dumaraan? Palagi bang hiwalayan ang solusyon ninyo? Bumuhos ang malakas na ulan. Wala rin namang magagawa ang ina at kapatid niya dahil batas ang ama nila sa kanilang tahanan. Lumuluhang nakadungaw si Bri sa bintana. Ilang sandali pa, nagulat siya nang lumabas ang ama niya para puntahan si Loreto. Masakit man ang tuhod ni Loreto, hindi niya ito ininda. Lumuhod man siya ng magdamag kaya niyang tiisin basta makasama lang ulit niya ang kanyang asawa. Ngunit nang bumuhos ang malakas na ulan, nakita niya ang ama ni Bri na biglang lumabas ilang sandali pa lang ang nakakalipas. Makakaya mong tumayo, bubuhati na kita. Tanong nito habang nakaabot ang kamay upang makatayo siya. Ayos lang po sir, kahit magdamag ako dito. Matigas na paninindigan niya habang sinasalubong ang titig nito. Gusto mo bang mamatay sa lungkot ang anak ko? Dalian mo't kunin mo tong kamay ko. Ipinahanda ko na ang pamalit mo. Tumango siya bago tinanggap ang kamay nito. Naramdaman ni Loreto ang sakit at ngawit ng kanyang tuhod. Binaliwala niya ito at sumunod sa loob ng bahay. Dahil maputi siya, bakas ang pamumula ng tuhod niya nang makapagpalit siya. Pwede mo kong kasuhan kung iyon ang nais mo. Hinding-hindi ko yun gagawin, Papa. Malaki po ang kasalanan ko sa asawa ko at sa inyo. Patawarin po ninyo ako. Mahal ko po si Bri, pero nauna ko siyang itaboy imbis na gumawa ng solusyon. Napayuko si Loreto. Si Bri naman, biglang tumabi sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Pasensya na kung sinabihan kita ng masakit dala ng emosyon ko. Mahal din kita, Loreto. Hindi ko kayang mawala ka. Gusto kong bumuo ng pamilya at makasama ka habang buhay. Wala akong pakailam sa pera. Dahil ang mahalaga sa akin ay ang pagsasama natin. Napangiti siya habang lumuluha. Mahal din kita. Ipaglalaban na kita. Hindi na kita itataboy pa. Dahil Bri, hindi ko pala kayang mawala ka. Para akong mababaliw kung hindi na kita makakasama. Mahirap na wala ka. Please, bumalik ka na sa bahay. Pinahid ni Bri ang kanyang luha. Oo, babalik ako. Papa, pwede po bang iwi ko na po ang asawa ko? Ipinapangako ko po na hinding-hindi na mauulit ang pangyayaring to. Hindi na po kami masisira at magiging masaya na lang po kami. Muling hinihingi ni Loreto ang basbas ng ama ni Bri. Napatango naman ito bago nagsalita. Yan ang nais ko, may paninindigan. Dapat lang na ipaglaban mo ang asawa mo kung mahal mo siya. Nakalimot ata kayo na kahit kasunduan lang ang dahilan ninyo, sagrado ang kasal at magsasama kayo sa iisang bubong kung saan makikilala talaga ninyo ang isa't isa. Paliwanag nito, natahimik lang sila at walang tutol sa pangaral ng ama ni Bri. Hindi na muna sila pinauwi nito ngayong araw at sa susunod na araw na lamang daw dahil nais pa nitong makasama sila at masermonan pa. Ngunit imbis na umiwas o mainis, gustong-gusto pa nga ito ni Loreto dahil ang dami niyang nakukuhang aral. Masakit pa ba? Tanong niya nang maalala ang nangyari sa kanila ni Bri. Siya ang nakauna dito at alam niyang ininda ito ni Bri. Tapos ay nasabayan pa ng problema. Hindi naman na. Pakiramdam ko pagaling na rin naman na. Nasa silid sila upang magpahinga na. Napagod sila sa maghapon dahil nakabanding pa nila ang pamilya ni Bri. Bukas naman ay biyahe na nila. Bakit, gusto mo na naman? Siniil niya ito ng halik at hindi na sumagot pa. Sumabay naman si Bri ng buong puso sa kanya. Pareha silang nag-e-explore sa isa't isa.
at sabik na sabik sila na 1 taong hindi nagkita. Pa, mauna na po kami. Paalam ni Bree sa kanyang ama. Nauna na siyang makapagpaalam sa mga kapatid at sa kanyang ina. Nalulungkot man ang mga ito dahil matagal na naman ito bago ang susunod na pagbisita. Wala naman silang magawa. Abala din naman ang ama't ina niya sa lupa. Ipinangako naman ni Loreto na kapag maluwag ang oras, agad silang bibisita. Nakauwi na nga sila. Una nilang ginawa ay mag-date at bumawi sa isa't isa. Dinalaw din nila si Piolo. Nais kasing magpasalamat ni Loreto sa kapatid dahil ito daw ang nagpalakas ng loob niya. Ngayon ay nauunawaan na daw nito si Piolo, imbis na kainisan. Masaya naman ako na naayos na ninyo. Salamat, hindi ka naging apoy sa amin na naggatong, bagkus sa ikaw ang naging gabay namin. Nakangiti lang si Bree habang pinagmamasdan ng magkapatid. Masaya ako kapag masaya ka, Bree. Hindi pa rin magbabago na gusto ko siya kaya kung pababayaan at sasaktan mo siya. Nakahanda pa rin akong agawin siya. Dumaan ka muna sa bangkay ko bago mo magawa yon. Napailing si Bree sa dalawa. Paalis pala ako. Pinili kong mag-volunteer sa Africa. Nagulat sila ni Loreto. Pero alam na ba ni Mami at Daddy? Hindi ba mahirap mamalagi doon? Tanong din ni Bree. Paano ko gagaling sa sugat na to kung mananatili ako dito? Ayoko makonsensya ko pa kayo kapag nakita ninyo na malungkot ako dito. Napakalawak ng pasensya ni Piolo. Hangad niya na makahanap ito ng tamang babae na magagawang suklian ang pag-ibig na ibinibigay nito. Mag-iingat ka doon, palagi mo kong tawagan. Bilin pa ni Loreto. Sana pag uwi mo, ibalita mo sa amin na ikakasal ka na. Sana nga, sinulyapan pa siya nito. Sana pagbalik ko, may pamangkin na akong aasahan. Napaiwas siya ng tingin at namula sa sinabi ni Piolo. Si Loreto naman, mayabang na nangako sa kapatid na 5 daw ang ibibigay nilang pamangkin. Napailing na lamang siya at hinayaan itong magyabang. Maayos naman ang pagsasama nila ni Bree, ngunit mukhang balak na namang makisali ni Fanta. Dahil umaligid na naman ito at pinuntahan siya sa opisina. Fanta, eto na ang huling beses na makakatungtong ka sa company ko. Hindi na ako papayag na bumalik ka dito. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko siya lolokohin gaya ng nais mong mangyari. Tinapat niya na ang dalaga upang matigil na ito. Hindi kita papatulan pa ulit. Sana tanggapin mo ang katotohanan na sinasabi ko. Hindi ba't ang mga lalaki naman hanggat may butas na papasukan ay go sila? Bakit ikaw nagmamatigas ka? Halika, ako na lang magpapatigas ng... Aray ko! Malakas na napadaing si Fanta. Hinablot kasi ni Bree ang buhok nito. Saktong habang nagsasalita si Fanta ay siya namang pagdating ni Bree. Nasa usapan na nilang dadalhan siya nito ng pagkain at magsasabay sila. Inawat ito ni Loreto pero sumabog na sa galit si Bree. Ahas, gumagalat umaaligid ka na naman sa asawa ko. Pwes, ibabalik kita sa dapat mong kalagyan. Hinila pa nito si Bree patungo sa basurahan. Dito ka bagay. Bree, sinasaway niya ito pero hindi ito nakikinig. Aray ko, walang yaka, lalaban na ako, buwisit ka. Malakas na sigaw naman ni Fanta bago hinablot ang buhok ni Bree. Mariing napapikit si Loreto at wala nang nagawa sa dalawa. Naalerto naman ng mga employees at security. Inawat nila ang dalawa at pinalayo sa isa't isa. Pareha silang buhaghagang mga buhok. Matalim pa rin ang titig ng dalawa sa isa't isa na pag pinakawalan ay muling magsasabong. Hindi ko pinapahiram ang asawa ko. Sa akin lang siya at handa kong ubusin ang buhok mo, lubayan mo lang ang asawa ko. Hindi ka makuha sa pakiusapan? Gusto mo ng ganito? Sige, maging Amazona na lang ako para makita mo kung paano ko maging seryoso pagdating sa asawa ko. Hindi ka na nahiya, palingkera ka. Mas cheap ka pa sa akin kasi pangarap mong maging kabit ng asawa ko. So ano pala gusto mong gawin ko? Ngitian ka tiyakapin? Nilalandi mo ang asawa ko, malamang magagalit ako. Ilabas na ninyo si Fanta at hindi na siya pwedeng pumasok sa building ko. Bili ni Loreto bago isinara ang pinto ng opisina upang si Bree naman ang kausapin at pagalitan. Bree, tignan mo nga, nasaktan ka lang din. So ayaw mo na dalain ko ang babaeng yun? Hindi naman. Minasahe at pinakalma niya ito na tila ba isang dragon kung magalit. Suklayin ko muna ang buhok ko tapos kain na tayo. Inis na kasi si Bree. Palagi na lang bang aaligid si Fanta? Ipipilit nito ang nais na maging kabit sa asawa niya? At talagang iniistorbo pa si Loreto sa pagtatrabaho.
Nakakaubos ng pasensya kaya hindi na rin siya nakapagpigil. Grabe ka, gulat si Molly. Nakila Molly siya ngayon. 2 oras lang naman kasi siya kay Loreto at sinabing kila Molly na siya tatambay. Maaga na lang siyang uuwi dahil request ni Loreto ang paborito nitong ulam. Naikwento kasi niya ang pakikipag-away na nangyari kanina. Si Fanta kasi sobra na. Well, dati ka pa namang ganyan. Palaban ka naman talaga kaya nga idol kita eh. Ingat lang sis, mamaya buntis ka na pala tapos nakipag-away ka. Maaari kang makunan. So ano, buntis ka na ba? 1 buwan nang nakalipas simula nang maging ayos na ang lahat. Hindi ba inaraw-araw o gabi-gabi? Napairap siya sa kaibigan. 1 buwan na rin si Piolo sa Africa. Ang dami niyang pinapadalang litrato kay Loreto at mukhang napakasaya niya. Well, tumawag siya minsan sa akin para kamustahin si mama. Sabi ko naman magaling mag-alaga yung doktor na inirecommend niya. Naningkit ang mata niya kay Molly na para bang may iba sa ngiti nito. Sure kang minsan lang? Napaiwas ito ng tingin kaya nabisto niya. May nililihim ka ba sa akin? Gaga kaya? Sinamaan niya ito ng tingin. Well, sa una minsan lang pero napapadalas ng kaunti. Anong ibig mong sabihin? Don't tell me. Oo na, sige na, aamin na ako. Sa 1 buwan niya doon, hindi nang tagal ng pag-uusap namin. At pauwi na siya next week. Broken kasi siya sa'yo tapos bilang kaibigan din naman ako, dinamayan ko. Pero sisi na fall. OMG, hindi ko napansin yun na. Akala ko tinatanong kanya sa amin ni Loreto dahil lang kay tita. Bakit hindi ko napansin? Sasabihin din naman namin. Uuwi rin siya para formal akong ligawan. Sisi, suportado mo ba or ligwak? Hinampas siya nito. Lukaret, oo naman masaya ako para sa inyo. Sa wakas, minobyo ka na't si Piolo pa. Ipinagdarasal kong mangyari to na may babaeng magmamahal sa kanya. Hindi ko lang naisip na ikaw. At dahil ikaw pala, kampante na ako na magiging happy ending to. Sana magpakasal na rin kayo. Gaga, bago pa lang ang relasyon namin tapos kasal agad. Sa tingin ko dapat muna naming kilalanin pa ang isa't isa. Masayang masaya si Bree sa nais niyang ibalita kay Loreto. Nagulat nga din ito at agad na tinawagan ng kapatid niya. Pipigilan sana niya dahil next week ay uuwi din naman ito pero hindi nakapaghintay ang kanyang asawa. Piolo, masaya kami para sa inyo. Wika niya habang kausap nila si Piolo na nagpapahinga pala kundi lang kinulit ni Loreto. Salamat. Don't tell mom. Mas mauuna pang mag-celebrate yun. Gusto kong pag-uwi ko, ipapakilala ko si Molly. Grabe ang kilig ni Bree para sa 2 niyang kaibigan. Hindi na ako magsiselo sa'yo. Sa wakas may nobya ka na. Mas masaya si Loreto dahil hindi na nito pagseselosan si Piolo. Mahina niya itong kinurot sa tagiliran. Mabilis lang ang araw at dumating na si Piolo. Malaki ang pinagbago ng kulay nito pero hindi rin naman ito pumayat. Si Molly ay hiyang-hiya habang hawak ni Piolo ang kamay ng kaibigan. Tila maiiyak na si Bree dahil sa saya. Mom, this is Molly, my girlfriend. Gaya ng pagtanggap sa kanya ng magulang ng 2 ay ganoon din kay Molly. Nakahanda na mga pagkain. Halina kayo. Aya ng kanilang ina. Napakasaya naman. Dagdag pa nito habang kinikilig. Ngunit pag-amoy pa lang ni Bree sa longganisa, napatakbo siya sa kusina upang dumuwal. Sinundan naman siya ni Loreto na nag-aalala sa kanya. Hindi kasi niya nagustuhan ng amoy. Tila ba bumaliktad ang kanyang sikmura. Ayos ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? Inalalayan siya nito. Para siyang nanlalambot. Napasandal siya sa kanyang asawa. Ayoko ng langgunisa, ang baho ng amoy. Pasensya na kay mami pero hindi ko lang talaga gusto yung amoy. Iha, ayos lang. Sinundan na rin pala sila nito. Ikaw ba hindi ba delayed ang menstruation mo? Tanong pa nito habang nag-aalala sa kanya. 1 linggo na pong delayed, mami. Nanlaki ang mata nito. Bumili ka ng PT. Utos nito kay Loreto na nagulat din at napatulala. Pasama ka sa kapatid mo, dalian mo. Upang ma-sure natin kung buntis na ba ang asawa mo. O dapat natin siyang ipatingin dahil may nararamdaman siyang iba. Sumunod naman agad si Loreto. Si Bree ay kinakabahan habang si Molly dasal ng dasal na siya ay buntis. Please po please, gusto ko na pong mabuntis ang bestie ko. Triplets po sana agad. Gaga, bulong niya bago ito pinatigil dahil nadadamay na ang ina nila Loreto at umaasa na rin ito. Ayaw naman niya na manguna kasi kung hindi siya buntis, magiging malungkot ang mag-asawa.
Gusto na kasi talaga nila ng apo. Siya rin naman pinagdarasal niya na sana buntis na siya. Upang dalawa ang isa-celebrate nila ngayong araw. Loreto, balak mo bang bilhin lahat ng PT dito sa store? 2 lang pwede na. Naiiling si Piolo habang siya'y pinagagalitan. Siya itong kuya, siya pa itong napagalitan. Napabuntong hininga siya bago binalik ang napakaraming PT na sinabi niya sa counter. Natawa pa nga ang mga ito dahil halatado siyang kabado. Bumalik na agad sila. Pinaghintay sila sa labas ng CR at kasama ni Bri ang kanyang ina. Ayokong umasa kasi baka masaktan lang si Bri. Ayoko makita niya akong umaasa. Pero mahihimatay talaga ako kapag buntis ang asawa ko. Para kang timang. Naiiling si Piolo. Ikalma mo nga ang sarili mo. Bitiwan mo ang kamay ko. Si Molly lang pwedeng humawak sa akin. Please hold me. Ayokong matumba kapag lumabas na ang resulta. Wala naman itong nagawa. Buntis na ako. Magiging daddy ka na. Lumuluha si Bri nang lumabas maging ang kanyang ina. Ngunit parang babagsak si Loreto dahil sa panlalambot. Daddy na ako? Niyakap siya ni Bri. Oo, magiging daddy ka na. Hinagkan niya ito. Binaliwala niya kung mapanood sila ng pamilya niya na ganito. Basta masaya siya. Parang sasabog ang puso niya. Hindi kita pababayaan pati ang mga magiging anak natin. Mahal na mahal kita, asawa ko. Mahal din kita. Madaragdagan na ang ating pamilya. Salamat sa pagmamahal sa akin. Nakikita at nararamdaman ko yon. Palakpakan naman sila Molly. Double celebration ang ginawa nila. At talaga namang wala silang mahihiling pa dahil sa mga pagpapalang natamo nila na kahit ano pang dumaan na problema, malalagpasan din nila ng walang kahirap-hirap.